Okay, so mga kapatid, God is good all the time. Okay, so tunay na ang Diyos ay napakabuti po sa bawat isa sa atin. Bakit? Lahat tayo ay nagising kanina, Sister Ning. Nagising tayo kanina, di ba? Oh, diretso tayo dito sa simbahan. Eh, maraming natulog kagabi. Pagising nila, patay na. Tama ba? isa sa mga bagay na dapat po natin ipagpasalamat ay yung nagising tayo kaninang umaga. No? So, marami pong mga bagay na dapat natin ipagpasalamat sa Diyos. Mag-isip at maghanap lang po tayo ng mga bagay na ipagpapasalamat natin sa Diyos. Alam niyo po mga kapatid, kapag tayo po ay may problemang dumarating, ang gamot pala sa problema, sangayon sa mga pag-aaral, kapag ikaw ay isang Kristiyano at dumarating sa iyo yung mga suliranin sa buhay, ang isipin mo pala, magbilang ka ng mga pagpapala na mayroon ka at mawawala yung problema mo. O, diba? Brother Dante, bilangin natin yung blessings. Ay, diba yung may kanta tayo, count your blessings, name them one by one. Okay, tama? Bilangin natin yung blessing. Nasa awit po natin mga kapatid. No? At ito pang maganda. Bukod sa nawawala po yung problema ng Kristiyano kapag nagbibilang po tayo ng blessing, lalo po na bumubukas ang durungawan ng langit at bumubuhos yung pagpapala kapag nagiging habit po natin yung laging nagpapasalamat sa halip na magreklamo. Kapag tayo naman ay panay reklamo, kung ano yung mga bagay na inireklamo natin, lalo pang maraming bagay na dumarating sa buhay natin na lalong ika-rereklamo sa buhay. Ano yung gusto mong dumating? Yung bagay na ipagrereklamo mo o bagay na ipagpapasalamat mo? Ay, siyempre. Kaya, ugaliin natin na laging magpasalamat. Kahit na gumuguho na yung mundo mo, katulad ng pagguho ng mundo mo nung iniwan kanya. Char lang. Di ba? Yun yung ano natin lesson kanina. Di ba? Oh, pag gumuho yung mundo mo, may matibay na pundasyon ng ating pananampalataya, ang Panginoong Hesukristo, na siyang nag-aangat sa atin kahit gaano kababa yung ating kinabagsakan. Pag lumapit tayo sa Diyos, tayo ay kanyang iaangat. Kahit gaano kalalim yung pagkadapa mo, yung pagkabagsak mo. Basta lumapit at magtiwala po tayo sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba yan mga kapatid? Okay. So may kinalaman po sa salita. Words ang ating pag-aaralan po ngayon, pag-uusapan na yung umaga. So ang pamagat ay sabihin mo, kapatid. Bigkasin mo, kapatid. Mahalaga po yung pagsasabi. Lalo na kung single ka. May mga single dito, yung katabi ni Sister Ning, single, mga binata, dalaga, di ba? Oh, mahalaga yung nagsasabi. Mga kapatid, ito matindi. Gustong-gusto mo. Hindi ka mapagsabi, tapos pag napunta sa iba, sama ng loob mo. Siyempre, hindi naman niya alam eh. Ikaw lang nakakaalam. Pagkatapos, naikwento mo sa kaibigan mo, ay nakarating sa kanya. Nung nalaman niya, break ka agad kayo. Ay, mga kabataan, di ba? Okay, so, say so. Sabihin mo, words have creative power. May kapangyarihan po yung salita po natin, mga kapatid. Bantayan po natin yung mga salita na lumalabas sa bibig po natin. Kasi biblical po yung pag-uusapan po natin. Ha? Alangan naman hindi biblical. Nagsisermon tayo, di ba? Mensahe. Okay. Words have creative power. When you speak something out, you give life what you are saying. Kung ano yung lumalabas sa bibig natin, hindi natin namamalayan na binibigyang buhay po natin yung mga salita na lumalabas sa bibig natin. Ilan po sa atin kapag kinumusta ay, kumusta ka na, Brad? Ay ito, tumatanda, nalalagas yung buhok, ang dami ko nang nararamdaman. Kapag lagi mong sinasabi, it's like you are prophesying yourself. Parang pinaprophesy, oh, hindi nga kaagad nangyayari ngayon, pero katagalan ay mangyayari. Kaya nga yung tanong kanina ni Brother Jojo, pagka tinanong ka ng Diyos kung ano ang gusto mo, ano ang sasabihin mo? Eh, siyempre, sabihin mo kung ano yung maganda para sa iyo.
Sabihin mo, I am young, I am strong. Ha? Yung lakas ko, Brother Dante, ay bumalik sa 16 years old. Oh, amen. Ay, sabayan din ni Sister Jane. Mamaya, si Brother Dante lang bumata. No? Oh, I am young. I am like 16 years old. My strength is renewed like eagle. Ganon. Di ba sa Isaiah? Ang sabi na renew yung aking lakas na katulad ng agila. Oh, ano pa bang gusto mo mangyari? Sister PB, I am sexy. I am young din. I am attractive. Oh, di ba mga watid tawa-tawa si Mick? Pero, so, o ano yung sinasabi po natin sa bibig natin? There is a power. Power of words. It is one thing to believe you are blessed, but when you say I am blessed, it takes on a whole new meaning. That is when blessings will come looking for you. Mga kapatid, no? One thing yon, isang bagay yung humingi ka ng pagpapala. Sabi ni Brother Dan, Panginoon, pagpalain mo ako. Nasa isip mo lang. Lord, sana matupad yung pangarap ko. Gusto ko na kasing magkaroon ng sariling lupa't bahay. Mga ganong example, di ba? Nasa isip mo. Example po mga kapatid, proof na kailangan mong sabihin para mangyari. Tingnan natin, during creation, hindi po inisip ng Diyos kaya nagkaroon ng liwanag, nagkaroon ng apoy. Inisip niya rin, pero saka lang nangyari nung lumabas sa salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, let there be light. Nagkaroon ng liwanag. Tandaan po natin, we are created in the image of God. That is biblical. Imahe ng Diyos. So, tayo po mga tao, sabi po sa mga nakaraang leksyon natin, mayroon tayong bahid ng pagka-Diyos. Kasi, eksakto, imahe ng Diyos tayo nilalang. Yung tigre, ang layo ng itsura ng tigre sa Diyos. Yung leon, yung elepante, yung kalabaw, ang layo ng itsura sa Diyos. Tayo ay kopyang-kopya ang image po natin sa Diyos na lumalang sa atin. Kaya, sa lahat ng nilalang ng Diyos, tayo ang pinakamakapangyarihan. Hindi kayang gumawa ng barko yung kalabaw. Hindi kayang, kahit man lang siguro, yung laruan na di battery, na di remote control, hindi kayang gumawa ng monkey. We are superiors sa lahat po ng nilalang ng Diyos. Very powerful po tayo, yung mind natin, yung inilagay ng Diyos na potentiality sa tao. O kita mo nga, ang bigat-bigat ng bakal, lumilipad. Ang bigat-bigat ng bakal, lumulutang. Di ba? Yung mga gamit lang natin ngayon eh. Dati, yung cellphone, tawag lang, text. Tuwan-tuwa ako noon nung nakabili ako ng 3310. Tawag, text. Abay, hindi ko inakala ngayon, cellphone, yung kakausap mo kahit nandoon sa Australia, kahit nandoon sa Amerika, ay gawa ng tao. So, yun ang proof na tayo mga tao is very powerful. Hindi lang natin alam kung papaano natin i-unleash yung power, yung tinatawag na unlimited potentiality na inilagay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tandaan po natin, we are created equal. Mayroon po mga matatalinong tao. Si Albert Einstein ay sikat po na scientist. Tinuturing siya napakatalinong tao. Pinag-aralan po ng mga scientists yung brain ni Albert Einstein nung namatay siya. Tapos, yung ordinaryong tao na hindi naman sikat, yung average lang yung talino, pinag-aralan. Parehas lang din naman. Halos walang kaibahan yung utak. Natuklasan po ng mga scientists na yung utak ng tao ay katumbas pala ng mahigit kung hindi ako nagkakamali. At naalala ko pa yung eksakto. Katumbas na laki ng computer ay 24-story building. Gaano kalaki yung memory ang pwedeng ilagay doon? 24-story na building, ganun ka, punuin mo ng computer, ganun ka super powerful ang mind ng tao. Kaya lang average lang yung ating nagagawa. Kasi wala pa sa 5% yung ginagamit natin sa ating mind. Pag lumagpas sa 5%, ayon sa mga eksperto na pag-aaral sa science, pag lumagpas sa 5% ang paggamit ng mind ng tao, you will become more powerful.
kagaya nila Isaac Newton, kagaya nila Albert Einstein, sino pa yung mga matatalinong tao ng mga scientists, mga inventors, mga sikat. Pag lumagpas sa 5%, kung ikaw ay negosyante, you will be able to earn 7-figure monthly income. How much is that? Nakita niyo mga kapatid? So, we are very powerful. Hindi lang natin alam kung paano natin gagamitin. Hindi lang natin alam kung paano ma-unleash yung power po na ginawa ng Diyos, na in-instill ng Diyos. Kumbaga sa ito cellphone, yung chipset, yung CPU. Ano ba CPU? Central Processing Unit, yung chipset na nagpapatakbo ng cellphone. Mayroon din pong chipset, mayroong CPU na inilagay ng Diyos na superpower sa loob po natin. Kaunti lang po ang nakakagawa at nakakaalam kung paano ito gamitin, Brother Mick. So, ngayon, balik tayo sa words. Sabi ng Diyos, let there be light. Kaya, sabihin po natin kung ano ang gusto natin sa buhay po natin. Siguraduhin mo na yung sasabihin mo ay yung mabibless ka. You have to bless yourself. Yung iba, kino-course nila yung sarili nila. Ay, kumusta ka na, Brad? Ay, wala eh. Lumalala yung sakit ko eh. Dami kong problema eh. Ganito, dami binabanggit. Wala eh. Pandemic kasi ngayon, kaya wala akong trabaho. Wala akong kinikita. Bagsak negosyo. Ay, puro mga negative yung sinasabi mo. Tandaan po natin, nakalagay po sa Proverbs, we are ensnared by the words of our mouth. Sa Tagalog, tayo ay, ano ba tayo ensnared? Natatrap. Natatrap tayo sa mga salita na lumalabas sa ating bibig. Kaya, pag hindi mo gusto yung sinasabi mo, ay huwag mong sabihin. Mga kapatid, no? Ang sabi sa 107 verse 2 ng awit, ay ano? Let the redeemed of the Lord say so. Sabihin ng mga tinubos ng Diyos, bigkasin, sabi ni David. So, tayo ay mga tinubos ng Diyos, kaya bigkasin natin yung pagpupuri sa Panginoon. Bigkasin natin yung mabubuting salita na makabubuti sa atin. Hindi yung pag kinumusta ka, wala ito, pobre pa rin. Wala talaga eh. Mabuti ka pa. Dunya ka na. Ako, wala. Poor pa rin. It's like you are prophesying yourself to become poor. Unless na gusto mo talaga maging poor, okay lang. Masaya ka na poor. Masaya ka na walang pera. So, wala na akong tayong pakialam doon. Wala akong pakialam. Pero agree ako mga kapatid, as a Christian, hindi ako naniwala na pinaka-importante ang pera talaga. Money is not the most important things in life. But money does affect all the important things in life. Yan ang philosophy ko. Hindi ako naniniwala na importante talaga ang pera. Ang piniwala ko lang, ang pera nakakapikto sa lahat ng importante na bagay sa tao. Ako ha? Okay. Ba't naman jujusin yung pera? Okay. So, doesn't say think so or hope so. Hindi sinabi sa Bible na let the redeemed think so or hope so. Okay yung umasa tayo. Okay yung magkaroon tayo ng pag-asa. Okay yung nasa isip natin yung mga mabubuting bagay. Pero ibang bagay yung binibigkas mo. Kinakailangan lumabas sa bibig natin, Mick, kung ano ang gusto na mangyari natin sa ating buhay. Kung ano yung plano natin sa ating buhay. Kung ano yung blessing na gusto natin na ibigay ng Diyos sa ating buhay. Kinakailangan lumabas sa ating bibig. Pero sandali lang, Mick. Huwag mong i-detalye na ikwento doon sa kaibigan mo yung pangarap mo sa buhay. Baka masabotahe. Natawa si Mick Pierre. Okay, so sasabihin mo lang yung doon sa harap ng salamin. Kung ano yung gusto mo mangyari tuwing umaga. Sabihin mo doon sa harap ng salamin. Ang gwapo-gwapo ko talaga. O Sister Lisa, sabihin mo sa salamin, ang ganda-ganda mo talaga, ang sexy-sexy pa, walang sakit, malakas. O, di ba ganun?
kung ano yung laging lumalabas sa bibig natin, hindi magtatagal, dinadala tayo doon sa kung ano yung lumalabas sa bibig at yun ay magkakatotoo. Why? Kasi tayo ay nilalang ng Diyos. Na katulad ng Diyos na makapangyarihan ang salita, mayroon ding kapangyarihan ang salita natin. Kaya siguraduhin natin yung lumalabas sa bibig natin na pag nangyari ay magugustuhan natin. Kaya bago ka magsalita, isipin mo muna, pag nangyari kaya itong sinasabi ko, gusto ko kaya? Pag hindi, wag mo nang sabihin. Yan po mga kapatid, no? Okay. So, ano pa? Okay, sabi ito, dreams, it has come out of your mouth. You have to declare it. God created the world by speaking into existence. Tama, di ba? Kaya sinabi ko kanina, you can believe all day long and not see anything happen. Oh, totoo yun. Pwede natin paniwalaan kung anong gusto natin mangyari sa buhay natin. Gusto kong makatapos sa pag-aaral, gusto kong magka-masteral degree, gusto kong maging doctorate. Hanggang isip mo lang at hindi mo sinasabi, ay hindi mangyayari. Ang Diyos nga na makapangyarihan sa lahat eh. Kailangan niyang sabihin para mangyari. How much more tayo? So there is a power in words. Are you giving life to your faith by speaking it out? Binibigyang buhay ba natin na ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagsasabi nito? Ayan po ang ano natin. So yung binasa kanina na text, memorize si Brother John, i-recite pa niya kanina. Hindi niya binuksan yung Biblia. Ang sabi sa Psalm 91, I will say of the Lord, He is my refuge, my fortress, my shield. The next verses, He will deliver me, protect me, cover me. Sino nagsabi? Si David. Sabi ni David, I will say of the Lord, He is my refuge. Hindi niya sinabi, I will think, I will hope, I will say. Binigkas, lumabas sa bibig ni David na ang Diyos ay kanyang magiging refuge, magiging fortress, magiging shield. At ang sabi dito, He will deliver me and protect me and cover me. Nangyari po ba? Nangyari po mga kapatid, yung sinabi ni David, na ang Diyos ay aking kanlungan, matibay na muog, aking sanggalang. Hindi hanggang isip, hindi hanggang asa, kailangan lumabas sa bibig. Okay, si David, humarap kay Goliath. Bunta tayo sa realidad. Kung ikaw si David, hindi ka ba kakabahan? Bilang tao, na normal na tao si David, sigurado ako, nakikinikinita ko si David, nung time na palapit siya kay Goliath, kinakabahan din siya. Pag kinabahan ka, pagka may negative thoughts ka, lahat naman ng negative thoughts dumarating sa buhay ng tao eh. So ang kinakailangan, huwag lumabas sa bibig. Kinakabahan din si David nung time na yun. Maliit lang siya, bata siya. Unang isip ni David, yung kalaban ko, experience na sa laban. Kumbaga sa sundalo, elite soldier, parang scout ranger, kumbaga sa panahon natin ngayon. Sanay sa pagdigma, mas malaki sa akin, wala akong rason dito na hindi matalo. Negative na yung isip ni David. Pero anong lumabas sa bibig ni David? Nung humarap siya kay Goliath, ano yung dineclare niya at lumabas sa salita sa bibig? Sabi niya, naparito ka na may dala na tabak at sibat. Pero ako ay naparito sa ngalan ng Diyos. Ngayon ay ipapakain ko ang iyong laman sa mga ibon sa himpapawid. Sabi ni David, papatayin kita sa ngalan ng Diyos. Pupugutan kita. Yung laman mo ipapakain ko sa mga ibon. Nagsalita ba si David ng defeat about himself? Did David talk defeat about himself? Or did David talk about victory about himself? Mga kapatid, biblical. Harap sa laban. Sabi nga ng iba ay hindi batas ang laban. Pero ipinanalo si David. Why? Because David declared victory. Kumusta po tayo? Ano ang dinideclare po natin sa ating mga sarili? Are we declaring victory or defeat? Mga kapatid. Sometimes, ang Diyos ay naglalagay po ng Goliath sa harap po natin. Hindi para tayo ay matalo, hindi para tayo ay malugmok. Goliath stands for big problems. Malalaking pagsubok sa buhay, malalaking problema. Nandiyan si Goliath. Hindi para pahinain tayo. Kinakasangkapan ng Diyos si Goliath para i-push ka pa pataas. Isipin natin, kung wala si Goliath, makakaupo sa trono si David.
Sisikat ba si David? Hindi. Mga kapatid, ginamit ng Diyos na paraan si Goliath para sumikat siya, para maging mabango ang pangalan niya, makilala siya. At yun ang magiging dahilan para maupo siya sa trono sa pagiging hari. The more na malaki ang kalaban, banta na nasa harap mo, the more na malaking blessing ang katapat. Kaya kapag mayroon kang malaking problema na Goliath sa harap mo, thank you Lord, ang laki ng problema ko. Yes, sigurado, malaki ang kapalit nito. Huwag kayong matutuwa kung konti lang ang problema nyo. Matuwa tayo kapag malaki ang problema natin. Kasi paraan ng Diyos para tayo ay palitan ng mas malaking pagpapala. Sample, si Job, sobrang bigat ng problema niya na dinanas niya. Ang sabi sa Biblia, ilang times daw, Brother Jojo, ang bumalik pa na blessing na ipinalit? Ilang times? 7 times kung hindi ako nagkakamali. Eh, yung iba pagka nagka-problema na wala na, gumuho na yung mundo ko, wala na talaga akong pag-asa. Hindi po ganun. Dapat matuwa po tayo kapag na-encounter po natin yung mga problema sa buhay. Mga kapatid, kasi madalas kinakasangkapan ng Diyos yung mga Goliath sa buhay para marating mo yung trono na gusto ng Diyos, na plano ng Diyos sa buhay mo, na yung iyong destinasyon ay makuha mo. Kasi mayroon siyang plano sa buhay mo na gagamitin ka sa area na yan. For example, pinapahusay yung boses mo, Mick. Pinapaganda yung boses mo, lalong kang maraming tagahanga. Gumaganda, ang dami mong believers, ang dami mong followers, ang dami mong cheerers. Hindi mo alam. Kaya pinapahusay yung talento mo, yung skill mo. Kasi sa area na yan, gagamitin ka ng Diyos in the future. Kaya ano man ngayon yung mabuti, bagay, skill na mayroong kakakayahan ay lalo mong pagyamanin, lalo mong pagbutihin sapagkat may planong maganda ang Diyos para sa iyo. Okay? So, talk like it has already happened. Talk like it is on the way. Whatever it is in your heart needs to be in your conversation. Ano man yung nasa puso mo, nasa isip mo na plano mo sa buhay para sa totoo lang. Mayroon ba dito nagplano ng masama para sa kanyang sarili? Mayroon ba nagplano dito ng masama para sa kanyang pamilya? Lahat tayo nagpaplano ng mabuti para sa ating pamilya. So itong mga plano na ito, na mga kahilingan natin sa Diyos, kinakailangan ito ay maging laman ng ating conversation. Para ito ay magkaroon ng buhay at ito ay magkatotoo. So okay, so mga kapatid, sabi dito. Okay? Think of the opposite of Psalm 91. I will not say of the Lord, and He will not do. That is the principle. Nothing happens until you speak. Balik ka rin natin. Sabi sa 91 verse 2. Di ba sabi ni David, I will say, I will not say. Kung hindi binanggit ni David, wala siyang protection. Okay? So, yan po mga kapatid. There is a power of words. Kaya kahit hindi para sa atin yung salita na lumalabas sa bibig natin, iingatan pa rin natin. Kasi mayroon tinatawag na parang boomerang. Isa sa mga favorite text ko sa Bible, sa Galatians chapter 6, verse 9. Ang Diyos ay hindi napabibiro. Sabi doon. Kung ano ang itinanim ng tao, yun ang kanyang aanihin. When you speak words, it's like you are sowing seeds. Pagka masama, lagi ang binabanggit natin sa ating kapwa, it will come back to you. What goes around, ano ba yun? Comes around. Tama ba yun? Ha? Parang boomerang. Alam yung larang boomerang? Pag hinagis mo yung boomerang, siyempre bumabalik sa'yo. Kaya kung ano lang din yung gusto na mangyari sa buhay mo, yun din ang bibigkasin mo sa tao. Halimbawa, gusto kong lalong maging gwapo at gumandang boses. Eh si Mick Per may ganyan. Gwapo talaga ni Mick. Ang ganda talaga boses ni Mick. Gusto kong maging katulad ni Mick. Later on, baka mamaya Mick, pareha na tayo ng boses.
okay lang sa'yo yun. Hindi naman tayo kompetensya, di ba? Okay. Ang ganun yun mga kapatid. I-bless mo yung mga tao na lalong pinagpapala. Kasi pag kinokurs mo at masama, nagre-resent ka, masama ang loob mo sa mga tao mo unlad, at gumagawa ka pa ng paraan na pabagsakin, ang Diyos hindi natutulog. Alam mo mga kapatid, pagka ginawan mo ng masama yung isang tao at gumagawa ka ng kaparaanan para lugihin mo yung negosyo or buwisitin mo or anuman, negatibin mo siya, ang Diyos hindi po natutulog. Nakikita niya. Lalo niyang pagpapalain yung tao na kinabibitiran mo. Lalo niyang payayamanin para lalo kang mamatay sa inggit. Kaya sa halip na mainggit at mag-resent at mainis, maunlad na yun. Sarap niya. Kakagigam yan. Pagpalain mo na lang. I bless you. Lord, pagpalain mo pa siya lalo. Lalong ikaw ay pagpapalain din. Ganon lang po yun mga kapatid. Kaya, ganon ang teknik, no? Sa buhay. Hindi tayo mag-negative or gagawa ng ang masama. O tingnan mo, biblical ba yung sinabi ko? O sample pa ulit. Tingnan mo si Haman, inis na inis siya kay Mordecai. Dito nagbabaw pag dumadaan ako. Dapat nagbabaw to eh. Hindi to nagalang sa akin eh. Gawa siya ng bitayan. Ito ay hahanapan ko ito ng kamalian. Sasabotahin ko at ibibitay ko ito dito sa arwan. Ano ba yung basta mataas doon sa plaza? Doon kibibitayan si Mordecai. Sinasabotahin niya yung kanyang kasama doon sa templo ay sa kaharian. Araw ay bandang huli ay nabaliktad. Nung kumakain na sila, sabi ni Esther kay Hari Artaxerxes, may nagpaplanong masama sa akin at sa aking mga kababayan. Mahal na Hari, sino ba yun? Nagalit kayo, Hari. May nagpaplanong masama at gusto kayong patayin. Itong Prime Minister na katabi mo, balak akong patayin. Pinagplanuhan yung uncle ko na tsugiin. Nagpaplano ng masama. Ade, sa galit ng hari, ay, gumawa pa nga ng bitayan doon, no? Doon daw ibibitay yung uncle ko si Mordecai. Ay, di ang ginawa ng hari, yung ginawa yung bitag, pagpatay sa Mordecai, siya tuloy ang nabitay doon. Kaya tama yung nasa Biblia. Pag gumagawa tayo ng bitag laban sa ating kapwa, sabi sa Proverbs, tayo rin ang nabibitag sa bitag na ginagawa natin para sa iba. O kaya sa halip na negative yung mga plano natin sa buhay, ay positive na lang. Gusto ko matrap sa positive. Ayaw ko matrap sa negative. Yung maganda. Sister Nining. I-bless ko si Sister Nining, lalo pagpalain. Pagpalain kayong lahat. Ay di ayos sa akin, pagpapala din. Hindi yung i-course. Pagka kinurse mo yung kapwa mo, kinurse mo din yung sarili mo. Sa mga hindi Kristiyano, ang tawag na law of karma. Pero tayo, nasa Bible naman yung atin. Kung ano yung tinanim, yun ang iyong aanihin. Kung ano yung lumalabas sa bibig, mangyayari. Okay. Kaya bantayan natin yung lumalabas sa ating bibig. Kasi may kapangyarihan. Okay. Sabi sa atin, what are you saying of the Lord? Anong sinasabi natin sa Panginoon? Don't talk about how big the problem is. Talk about how big your God is. Sa halip na yung problema, yung sabihin natin na napakalaki, sabihin natin kung gaano kalaki yung ating Diyos. Sabihin natin sa ating problema ka lang, mas malaki ang aking Diyos kaysa sa iyo. Okay? Nothing happens until you speak. Whatever God has put in your heart, mga kapatid, ay mangyayari po yan. Anong sabi sa Romans chapter 4 verse 17? Call the things that are not as if they already were. Ipagpalagay mo, bigkasin mo yung mga bagay na kahit hindi pa nangyayari, na para bang nangyari na. Si Paul yun. Ay si Jesus, gusto niyo pa marinig yung kay Jesus? Mismo si Jesus. Anuman ang inyong hilingin sa panalangin, ay ipagpalagay yung tinanggap nyo na at iyong tatanggapin. Kahit wala pa, isipin mo na tinanggap mo na. Utos ni Kristo yan eh. Mga kapatid, diba? Kahit wala pa, meron na.
Sample make, anong gusto mo? Ay, nahiya. Takot si Mick pero sabihin anong gusto niya eh. O sige, ako na lang, sample. Gusto ko ng, 2021 model Camaro. Okay ba yun, Mick? Gwapo ka doon, no? Thank you, Lord. Ang ganda ng Camaro na binigay mo sa akin. Ang sarap. Wala pa. Pero, sinabi mo na. Dineclare mo na. On the way. Yes. Alam ni Mika. Okay? So, ganun dapat tayo. Ano yung gusto natin? Ibigkasin natin na kahit wala pa, kunwari, nandyan na. Si Kristo ang nagsabi, ano man ang hilingin, pagpalagay mo, na tinanggap mo na, at tatanggapin mo. Sa 4:17 ng Roma, hindi pa nangyayari yung bagay, ipagpalagay mo na nangyari na. Ha? May gusto ka, may gusto kang maging girlfriend, ganoon din. May gusto ka, babae ka naman, baliktad, i-crush mo siya, Diyos noon naman, ibig sabihin, maka-Diyos naman, guwapo, relihiyoso, parang perfect sa akin to I-declare mo kagad sa Panginoon. Sasabihin mo kagad, thank you, naging boyfriend ko si ganito. Salamat, mag-on na kami. Yes, thank you Lord. Pag may gusto, parang may gusto pa yata si Sister Deji Pagpasalamat mo kaagad kahit hindi pa kayo mag-on. Salamat, na-restore yung aming family. Salamat Lord, na-restore yung aming marriage. Salamat Lord, nagkabalikan kami. Salamat Lord, okay na kami. Ganon. At magkakatotoo. Dahil may kapangyarihan ang salita natin. Si Kristo nagsabi. There is a power in words. Di ba? Kung ano yung gusto mo. You want to restore anything, whatever it is, marriage, financial problem, gusto mong mas dumoble pa yung blessing. By the way, speaking of financial, mga kapatid, naalala ko sinabi ni Brother Dante kanina, dalawa daw ang alin? Banal. Sabat at ikapo. Gusto kong pasadahan. Actually, Brother Dante, dagdagan natin. Hindi lang dalawa. Nung nilalang ng Diyos, ang lahat ay ang ikapitong araw, Sabat, banal. May isa pang banal. Marriage, yung pag-aasawa. Binasbasa ng Diyos. Pangatlo, ikapo. Tama yun. Kaya tatlo yun, Brother Dante. Kung gaano ka banal ang Sabat, banal yung pag-aasawa, banal yung ikapo. Kilala, amen daw. Kilala niyo si William Colgate? Kristiyano siya. 1800 siya nabuhay. Pinanganak siya 1857. Supporter siya ng American Independence. Kasi at that time, under colony ang Amerika ng Britain. So, supporter siya at nag-migrate siya from England to United States. At nanalo po sila doon. Nagkaroon ng independensya ang Amerika. Kaya nabuo yung United States of America. Okay. So, gano'n yun. Si William Colgate, nagtrabaho siya sa isang soap factory. At nakilala niya ang Panginoon, nagpa-baptize siya, naging Kristiyano siya. Pagkatapos, ang ginawa ni William Colgate, nag-type siya. Nagtayo siya ng sarili niyang negosyo. Soap factory, di ba, nagtrabaho siya. Tapos nagtayo siya ng sariling soap factory niya. Kaya itong Colgate Palmolive ngayon, yun siya ang may-ari, nagtayo. Ang ginawa niya, naniniwala siya sa Bible. Ang sabi kasi sa Bible, subukin ninyo ako. Sa Malakay, di ba? Ay, lagi natin naririnig dito. Subukin ninyo ako, sabi ng Diyos. Ibalik niyo ang ikapo at handog at kung hindi ko bubuksan yung mga durungawan ng langit. Paniwala siya sa Bible Sige daw, subukan ko nga ang Panginoon. Sabi ni William Colgate, totoo pa talaga ito. Noong una, medyo may duda pa siya. Nag-type siya. Abay, dumuble yung income ng business niya. Ay sabi doon sa istorya ni William Colgate, nung dumuble yung income niya, yung type niya, ang ginawa niya, halimbawa, kumita siya ng 100,000. Nag-ikapo siya ng 10,000. Tapat siya sa ikapo, di ba? Pero hindi siya Adventist actually. Dumuble yung income niya the following month.
Sabi ni William Colgate, ano kaya kung gawin kong 20,000 yung aking ikapo? Excited siya. Totoo pala talaga yung pangako ng Diyos Doblehin ko pa yung tithe ko. Pak! Ay, lalong nag-triple yung income niya. Hanggang sa hindi na lang ikapo, 50% na yung ibinibigay niya at tumulong siya sa mga misyonary sa iba't ibang mundo para maipangalap ang pabalita ng Diyos. Grabe si William Colgate. Ano yung Colgate ngayon? Di ba sikat na sikat? Lalong pinagpala ng Diyos. Nung ako'y bata para punta sa tindahan, tao po, pabiling Colgate. Sabi naman, di, yung close-up na Colgate. Kasi sikat na sikat yung Colgate Di ba? Pinasikat ng Diyos. Dahil ang Diyos ay dalugod sa malaking pananampalataya ni William Colgate doon sa kanyang negosyo. Kaya kapatid, ang Diyos talaga ay makapangyarihan. Kahit nga nabasa ko sa mga businessman na tithe giver, Rockefeller, yung minsan binanggit ni Brother Jojo dito, faithful tithe giver din yun. John D. Rockefeller. Malupit. Tapos pinag-aaralan ko itong mga top billionaires sa buong mundo, lahat sila mga tithe giver. Sa New York, sobrang yayaman ng mga Hudyo doon, mga Jewish. Mga Hudyo, alam niyo anong technique ng mga Hudyo? Hindi tithe ang binibigay. Double tithe, 20%. Kaya sobrang yayaman mga Hudyo. I-research niyo sa Google, madali naman Okay, so diba? So yun, pinasadahan natin, naalala ko, binanggit kasi ni Brother Dante kanina Kaya hindi lang actually, dalawa ang banal. Totoo yun. Tapat ka sa Sabat, pero kung hindi ka tapat sa isa o doon sa dalawa, useless yung Sabat mo. Tapat tayo dapat sa lahat. Okay. So, sana tayo. Okay. So, dito tayo. Na-remind ako sa binanggit ni Brother Dante. Okay? So, ang sabi sa atin, mga kapatid, ay some things to declare. So, ito na yung binabanggit ko kanina. Sakto lang I-declare natin sa buhay natin kung ano talaga ang gusto natin, mga kapatid. Okay. So, ang sabi sa atin dito, I am getting stronger, healthier, wiser. My youth is being renewed like the eagles. Yan, sinabi ko kanina, Brother Dante. Nagtanong si Brother Joe, anong gusto mo? Hilingin sa Diyos. O sabihin natin, I am getting stronger, healthier, my youth is being renewed like the eagles. We are all going to get old and die, but don't declare that you are going downhill. Alam naman natin yun, lahat naman tayo talaga tatanda, mamamatay. Pero wag natin sabihin lagi, wag natin i-prophesy sa sarili natin na ito, matanda na, marami nang naramdaman, ang sakitan ng tuhod ko. Wag natin sasabihin yun. Kasi minamadali mo yung pagbalik mo sa lupa kapag lagi mong sinasabi yun. Sabihin mo, Sister Nining, ang bata-bata mo talaga, harap ka sa salamin. Ang sexy mo pa. Ang lakas-lakas mo talaga. Mabuti, marami ka ng pagpapala ngayon. Kakausapin mo yung sarili mo sa salamin. Ang lakas na ng paninda ko, mga kakanin. Yes! Nagpapala ng paninda, ganon. Pero wag mong sasabihin na nakikita ka ng kaibigan mo. Kinakausap mo yung sarili mo sa salamin. Ay, ano nang nangyari kay Nining? Sasalita ng mag-isa. Tapos sumingiti-ngiti pa. Wala. Hindi ba? Kaya, pagka binanggit natin, nag-declare tayo, at least tayo lang ang nakakaalam. Kasi hindi nila maintindihan yun. Salita ka mag-isa, ngumingiti-ngiti ka pa. Wala na. Baka mamaya tumawag ng ambulansya. Ipadala ka pa sa doon, sa Pulang Bubong. Sa bagay, hindi na pula yung bubong ngayon sa Maribeles, kulay green. Kaya kasanayan, pulang bubong. Kasi dati, pula yung bubong ng mental hospital. Pero nung pumunta kami, kulay green na yung bubong. Hindi naman pula na. Okay. So, mga kapatid, Okay, so meron lang akong gusto dito bago tayo magtapos, Pag nag-struggle ka daw sa self-esteem, low self-esteem, kasabihin mo, I am confident, I am valuable, I am one of a kind. I have royal blood flowing through my veins. I am wearing a crown of favor. I am a child
of the Most High God. O, kung gusto mong magpapayat, huwag mong sabihin na mataba ka. Lagi mong babanggitin sa, ang taba ko na talaga. Sabihin mo, I am in shape, I am healthy, I am full of energy, I am weigh what I should weigh. Halimbawa, ang target mo na timbang ay, ilan? 60 kilos. Kahit 80 kilos ka, sabihin mo, yes, thank you Lord, 60 kilos na ako. Yay, sexy na ako. Healthy ba ako, malakas ako. O ganon. Kasi pag lagi mo sinabi yung Sister Phoebe, ay mangyayari talaga. No? May boyfriend ka, ay may gusto ka, ay may kachat ka. I-declare mo kagad, Sister Phoebe, kung kahit taga saan man yung kachat mo. Taga United Kingdom man yan, Italiano man yan. Thank you Lord, boyfriend ko na siya. Ganon ka agad. Kahit hindi pa. Kahit hindi ka pa sinasagot. Ay, baliktad, hindi ka sinasagot. Kahit hindi ka pa niligawan. Baliktad, ikaw naligaw. Okay? So, sa kapatid, no? So, ganito. Proverbs 6 says, we are snared by the words of our mouth. Yan ang sinabi ko kanina. Get in a habit of making these positive declarations over your life. Mga kapatid. I-ensnared tayo, natatrap tayo sa mga salita na lumalabas sa ating bibig. Kaya may mga pangyayari na yung gusto-gusto natin mangyari ay hindi nangyayari kasi tayo mismo ang nagiging hadlang sa mga bagay na gusto natin mangyari sa buhay natin. So pwede ba mag-practice tayo mga kapatid bago ako umupo? Practice lang naman ng declaration. Kasi kanina pa ako nagsalita. Alam nyo, sa pag-aaral kasi sa science, ito yan. 5 minutes nga lang daw na hindi bumuka yung bibig ng tao. Nagta-times 10 ang pag-multiply ng bakterya. Ano ibig sabihin? Bumabaho yung hininga. Testing daw. Okay. So, buka natin bibig natin para wala. Yun, di ba? Okay. So, bago tayo magtapos, try lang natin. Declare natin sa sarili natin. Okay. So, repeat after me lang, no? Mga kapatid. Okay. Para naman may participation kayo. Ako lang kasi nagsalita eh. Okay. Sabihin natin sa Panginoon ngayon. I am blessed. I am prosperous. I am strong. I am healthy. I am creative. I am confident. I am secure. I am well-liked. I have a good personality. The right people are in my future. I will overcome every obstacle. 2021 is my year. Siksik, liglig, umaapaw, napagpapala. Ang tatanggapin ko ngayong 2021. This is my year. Thank you, Lord, for the blessings. I am redeemed of the Lord. Happy Sabbath.